Okay, so good day class. So our subject for today is statics of rigid bodies and our topic will be thrust analysis. Okay, so before we start, discuss muna natin siguro kung ano ba yung thrust. Okay, thrust consists of axial stressed members connected from end to end and organized so that the assemblage as a whole behaves as a single object transmitting load to the support structure. So, beam or column. Okay, so itong nakikita nyo kadalasan sa taas nung, let's say, nung inyong beam, no, sa commonly sa bahay, yan yung mga tinatawag na truss. So, commonly, makikita natin yan dun sa may roof and sa mga bridges. So, yan yung mga example ng ating mga truss. Okay? So, dito tayo sa common truss types for roofs. Meron tayong tinatawag na Fink, Pratt, Howe, and Warren. For the common types naman ng bridges, ayan, may Pratt din, Howe, Warren, Kay, and Baltimore. So, ayan yung common types ng mga truss natin. Okay? So, yung unang apat, ayan yung mga common na makikita natin sa bubong, and sa mga bridges, yan yung common. Pero hindi lang naman yan yun, no? Kumbaga, yan lang yung common types. So, ito pa yung other types natin, no? So, I think hindi ko na siya i-discuss isa-isa. So, screenshot nyo na lang kung gusto nyo makita kung ano-ano yung mga truss types natin. Okay? So, okay, dito tayo sa forces type in truss members. So, meron tayong tension and compression. Okay? So, kapag sinabi kasing tension, para naman siyang hinihila both sides, no? Ayan, kung makita nyo yung ating free body diagram, yung T, yung tension, kumbaga, para siyang hinihila, no? Magkabilang dulo. Kapag sinabi namang compression, ibig sabihin para siyang pinupush naman both sides. Vice versa. Okay? So, dito tayo sa method of thrust analysis. May dalawa tayong methods na ginagamit dyan. Yung una dyan is method of joints and yung pangalawa is method of sections. So, parehas nung pag-aaralan natin. So, dito tayo sa assumptions naman in thrust analysis. So, ang unang assumption natin, all members are straight. Kumbaga, dapat lahat ng ating mga members or let's say yung ating truss, dire-diretso lang yan. Kumbaga, kung makikita nyo yung figure natin, walang pa-curve, okay? So, imagine natin yung member natin dito ay straight lang. All loads are applied, transmitted at joints. So yung joints natin, ito yan, yung mga parang connection ng ating mga truss, no? So, yan. Dapat dyan lang nakalagay yung mga loads. Yun yung assumption natin. Next, all members are joined by pin joint connected only at the end of each member. Okay, so kung mapapansin nyo dun sa mga figure natin, yung mga pin ay nasa dulo lang ng each member. So, dun lang nakakonect yung mga pin. So, para mag-join siya all together. So, therefore, no movement acts at the end support. So, consists entirely of two force members, hence member are always actually loaded. So, it's either tensile or compressive. Okay, kapag tensile, hinihila. Kapag compressive, pinupush. Kumbaga, parang kino-compress. Okay? So, it also can contain zero force members. Okay, pwede din siyang magkaroon ng zero force member. So, ibig sabihin, kapag zero force member, hindi siya nagdadala ng load. Okay? So, dito, meron tayong general procedure for analysis of trusses. So, step 1, identify the support types and assume support reaction by drawing the free body diagram of the truss. Okay, so ngayon, identify daw muna natin yung support type and yung kanilang reactions. Dapat gagawa tayo ng free body diagram. Pangalawa, compute the support reaction with correct direction. No? So, solve din natin reactions. I think marunong na kayo dyan since marunong tayo mag-moment, no? Step 3, use applicable approach for computations. Pwedeng method of joints and method of sections. Apply equilibrium condition to solve for the unknown forces. So, dito sa analysis of thrust, lagi nating i-assume yung equilibrium. Ibig sabihin, kapag nag-summation forces horizontal tayo and vertical, ay dapat ay equal to 0.
Ganun din kapag nagmo-moment, I mean. So, step 5, check the computed values. So, ngayon, ganun lang naman yung step natin for trust analysis. Madali lang to. Okay, sa una lang siya nakakalito. So, dito tayo sa zero force members. So, trust members that carry no force used to provide stability and determinacy in structures. Member intended to shorten cord length and to increase bulk link capacity of compression members. Okay? So, dito sa ating case 1, two members meeting an unload joint. So, kung papansin nyo dito sa ating figure, yung member DC and member DE ay zero force member lang. Kasi, kaya siya zero force member kasi kung mapapansin nyo yung load natin na load P, pag naglagay tayo ng ating force dyan, di ba kahit tanggalin natin yung member DC and member DE, parang walang mangyayari. Kasi ibig sabihin nun, hindi naman siya nagbubuhat. Kahit tanggalin natin yan, wala pa siyang silbi. So, bakit hindi na lang siya tanggalin? Kasi may mga trust tayo na, or let's say may mga member tayo na parang situational. Kumbaga, paano kapag nalipat yung load? So, pag nalipat yung load, ibig sabihin, may silbi na sila. Nakuha ba? So, dito lang sa time na to, na kapag ang load natin ay nandun sa may joint C, ibig sabihin, wala silang silbi as of now. Kumbaga, zero force member yan. Dito tayo sa case, ito din FA and FB. Kung mapapansin nyo kasi dito sa figure natin, 'di ba? Ito, ayan. Kung magsa-summation forces horizontal tayo and vertical, tama ba? So wala na tayong ibang paglalagyan. So dapat 0 yan para mag-equilibrium. Nakuha ba? Unless may load tayo dito. Kuha? So, kung wala naman, ibig sabihin kahit wala yan, okay lang. Next, sa case 2, kung mapapansin nyo, ito yung zero force member, ang DA and, DC, or ACAT. So, kahit wala kasi yan as of now, kung ang load natin ay nasa joint E, pwedeng tanggalin yan. Pero tuturuan ko kayo paano mag-solve ng ganyan using method of joints and method of sections. So, dito muna tayo sa statical determinacy of trusses. Okay. So, meron tayong formula dyan. Kapag unstable, ibig sabihin, fewer unknowns, stratified equation. So, M plus R is greater than 2J, unstable. Yan. Na yung M natin is yung member of trust. Number of trust member. Yung R naman natin is the number of support reaction. And yung J natin is the number of joints. So, kapag mas malaki yung 2J sa M plus R, unstable yan. Kapag naman M plus R is greater than naman siya sa 2J, ibig sabihin, indeterminate naman siya. So, kapag M plus R is equals to 2J, ibig sabihin nun, determinate or completely improperly constrained. Okay, so, kumbaga, dito muna tayo sa figure natin na una, no? Kung mapapansin nyo, dito sa figure natin, ang reactions natin, since ito ay hinge, di ba dalawa yung reaction dyan? Sa roller, isa lang. Okay? So, ibig sabihin, yung R natin dito ay 3. Yung M natin dito, ano yung number of thrust? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito hindi siya nagkaroon ng pin, ano? So, ibig sabihin, diretso lang yan, kumbaga nag-overlap lang. So, meron tayong M na 5. Yung J natin, yung number of joints. So, 1, ito yan, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, M plus R is less than, tama ba? Less than 2J. Bakit? Kasi 5 plus 3 is greater than or less than 2 times 5. So, 10 to, no? So, ibig sabihin kapag ganyan, unstable yung ating structure. Dito naman tayo, let's say, dito sa figure na to, ito ay roller, so isa lang. So, dito, dalawa, since ito ay hinge. So, ang R natin dito ay 3 pa din. Ilan yung truss? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung M natin ay 6. Ilan yung J? Ilan yung joints? 1, 2, 3, 4. So, 4.
So, 6 plus 3 is greater than 2j na 4. Tama ba? So, 9 is greater than 8. So, ibig sabihin, indeterminate tayo. So, for this one, o ilan yung R natin? So, isa ditong vertical and horizontal. Since roller to vertical lang. So, 3 lang din. Ilan yung member? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, yung M natin ay 9. Ang J natin, yung joints, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 9 plus 3 is 12 is equals to 2 times 6 na 12 din. So, ibig sabihin, determinate siya. Nakuha? Tandaan nyo, kapag mas maliit yung M plus R, unstable or partially constrained. Kapag naman M plus R is greater than indeterminate. Pag equal sila, ibig sabihin determinate. So, try natin mag-solve. So, for problem number 1, determine daw natin ang kanyang degree of indeterminacy. Ayun, kung determinate siya, partially constrained, or indeterminate. So, yan. Solve natin. So, ito ay yan yung ating reaction since ito ang una ay roller, ito ay hinge. So, ang R natin, obviously, it's 3. So, ilan yung member? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yung M natin ay 20. Kung ano yung J. Then yung joints, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 20 plus 3 is 12 times 2. So, ano to? So, ibig sabihin, mas malaki yung J. Diba kapag mas malaki yung J, anong mangyayari? Or let's say yung 2J, so it's unstable. So, ito ay unstable. Next, dito naman tayo sa pangalawa. So, it's hinge. Hinge. Ito ay roller. So, ang R natin ay 3 pa din. Member, bilangin, 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama ba? 11, no? So, yung M natin ay 11. Joints natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang J natin ay 6. So, 11 plus 3. Tapos, yung 2J natin, 2, 6. So, ano yun? So, mas malaki naman tong nauna. So, ibig sabihin, indeterminate to. Next, dito tayo sa pangatlo. Reaction natin, reaction, dalawang hinge siya, no? So, ano yung R? 4. So, member 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito nag-overlap lang siya, 8. So, M natin ay 8. So, ilan yung joints natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang J natin ay 6. Therefore, 8 plus 4 is equal lang sa 2 times 6. So, therefore, ano siya? Determinate. Tama ba? Okay. So,
So, dito last. So, ito ay ayan, R is equals to 3 kasi roller and hinge. Yung M natin, 1, 2, 3, 4. Hiwalay ito hindi siya isang diretso kasi may joints tayo dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, ano yung J natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 12 plus 3, tapos 2 times 7. So, ibig sabihin, mas greater than yung 12 plus J. So, ibig sabihin nun, indeterminate. Kuha? So, ganyan lang naman nagta-trust analysis. Okay, so para malaman natin kung stable, unstable, and indeterminate. Okay? So, iwan na natin yan. Madali lang. So, let's proceed on the next step. So, dito tayo sa trust analysis ng simply supported trusses. Trusses that are supported by hinge and roller at both ends as shown as below with unindicated parts. So, let's say, yung ating truss. So, itong nasa ilalim, ang tawag dyan ay bottom chord. So, usually under tension yan. So, ito namang nasa taas, yan naman yung top chords. Most likely, under compression naman sila. And yung mga nasa loob, yan yung tinatawag nating middle chords. Nakuha? So, yan yung parts ang ating trusses. So, dito tayo sa first method natin ng structural analysis, method of joints. So, step 1 natin is solve for the reaction. Step 2, draw the free body diagram for each joint. And then, apply condition of equilibrium. So, summation of forces of x is equal to 0. At the same time, summation of forces of y is equal to 0. And then, solve for the unknown member's forces. Check the validity of the computed values. Take note, so it is safe to assume the tension of for all member force direction. So, kung mag-a-assume lang kayo ng mga forces, safe na ang ating assume is tension. Kuha? Pero kung sigurado naman kayo na compression siya, pwede nyo namang i-assume na compression. Para lang iwas sa panlilito kung tension. No? Kung iwas lang sa confusion kapag ang assume nyo lagi ay tension. Pag hindi kayo ganung pangsanay, no? Okay, so ito yung mga truss sample, no? Yan, so ibig sabihin, kapag may truss tayo, so ganyan tayo method of joints. Isa-isa natin siyang kahanapan ng value. Okay? So dito muna tayo sa ating first example. So, given the truss below, compute for the forces in each member and the force types of each, for each. So, ibig sabihin, isosolve daw natin yung mga forces nung lahat nung ating member. So, sosolve natin yung force sa AB, sa AC, and sa BC. Given na meron tayong horizontal force for the joint B. Okay. So, dito, ang unang step lang naman natin dyan, di ba? Solve daw muna natin yung reactions. Okay. So, assume natin meron tayong vertical force. Dito, ayan. Vertical force. Okay. Horizontal force, di ba ito? And sa roller, isang force lang. Okay. So, madali na natin siguro makukuha yung horizontal force sa hinge. Bakit? Kasi kapag summation, forces horizontal tayo is equals to 0. Let's say, yung RAH, let's say positive to the right, no? So, RHA plus 500 Newton is equals to 0. So, ibig sabihin, ang magiging RAH natin ay negative 500 Newton. So, ibig sabihin, mali yung assumption natin na going to the right siya. Nakuha? So, ibig sabihin, dahil nag-negative, papalitan natin yung kanyang direction. So, ito ay
going to the left. Na ang value natin dyan is 500 Newton. So, solve natin yung RA vertical at saka yung RC. Okay, solve natin. Siguro, to solve for that, mag-moment lang tayo muna sa kahit saan, no? Siguro moment na lang muna tayo sa C. It's positive, clockwise. Moment at C is equals to 0. And then positive clockwise. So, yung 500 natin, clockwise. 500 times 2. Okay, yung RAH natin, kung mapapansin nyo, yung ikot nyo ay clockwise. So, plus RA pala, RA lang, no? Yung vertical. Multiply natin sa distance niya na 2. Okay. Itong 500 Newton na nakuha natin sa reaction sa A, since same sila ng direction lang nung, let's say, same lang sila o collinear yan sa C. So, ibig sabihin, ang distance niya, ang perpendicular distance ng 500 Newton sa A ay 0. So, hindi na natin siya i-involve. So, is equals to 0. Therefore, masasolve na natin yung RA. Na yung RA natin ay negative 500 Newton. So, dahil nag-negative yan, mali na may assumption natin. So, ibig sabihin, dapat ang RA pala natin ay pababa. Na may value tayo na 500 Newton din. Okay, kung mapapansin nyo, kung magsa-summation forces vertical tayo, since ang vertical forces natin dito ay RA and RC lang, obviously, to make it equilibrium, dapat yung RC natin ay pataas na 500 Newton. Ako ha? Kasi kung mapapansin nyo din naman, di ba, kung nandito sa B yung 500 Newton, anong mangyayari dito? Iikot yung ating thrust, no? So, ano mangyayari? So, itong RA, kailangan niya ihilahin pababa para hindi umikot. Si RC naman, kung iikot yan, bababa dito, no? Tama ba? So, kung bababa dyan, kailangan niyang i-hold. So, kaya pataas yung ating reaction doon. Okay? So, anyways, solve na natin yung mga forces. Okay? So, dito sa method of joints, mas maganda kung alam nyo kung saan ba talaga dapat magsisimula. Paano bang saan magsisimula? So, saan tayo magsisimula? Tawag doon? Anong section tayo mag-i-start? Kung pwedeng kay joint B, joint A, joint C. Anywhere naman pwede. Kaya lang kasi may mga times kasi na parang marami yung unknowns, medyo mahirap pa siyang isolve. Pero dito sa problem natin, parang sa problem 5.2, parang kahit saan pwede naman, no? Kasi marami naman tayong forces. Okay, siguro start na lang tayo kay dito na lang sa A. Okay, kung ito yung joint A natin, let's say ito yung A. So, di ba, ang load natin dito is 500 Newton pababa. Tapos, meron tayong horizontal na 500 Newton din. Tapos, ano yung ating hahanapin? Itong member na AB, tapos ito naman yung AC. So, solve lang natin yung member AB and AC. Kung mapapansin nyo, tawag doon, dalawa lang yung ating horizontal force at dalawa lang din naman yung ating vertical force. Therefore, kung ito si AC, 500 Newton yung ating reaction, therefore, yung AC natin, para mag-equilibrium yan, dapat equal din yan sa 500 Newton. At the same time, ganun din si AB. Since yung pababa natin na 500 Newton, dapat may pataas tayo na equal din sa 500 Newton to make it equilibrium. So therefore, nasolve na natin yung AC and AB. Dali lang, no? Kasi first example pa lang eh. Okay, sige. Dito tayo sa C. Kung dito tayo sa C, let's say dito, no? Ano ba reaction natin dyan? Meron tayong 500 Newton. Okay, so may nakalimutan pala ako. Lagi pala nating ilalagay kung tension or compression. Okay, kung mapapansin nyo dito, sa AC natin, kung AC natin, di ba,
tawag doon, kabila yung direction niya sa A. So, ibig sabihin, pag pakabila, tension yan. So, ang AC natin ay tension. Si AB, obviously, it's tension din. Kasi, tawag doon, paalis siya sa point. Okay? So, tandaan nyo, let's say, ito lagay ko na lang din. Ito, tension. Tapos, pagpapunta doon, compression. Nakuha? Ito, compression. Dito, tension. So, ganyan lang nagwo-work yun. Okay? Anyways, ito nakuha na natin yung sagot. Basta yun. Yan. Okay na yan. So, balik tayo kay C. Balik tayo kay C. So, meron tayong let's say, assume natin tension to. BC, no? Member BC. Tapos, itong si AC, kung mapapansin nyo, may nakuha na natin yung answer niya, no? Ano yung answer natin? Tension. O ha? So, therefore, kung ibig sabihin, ang force natin ay tension, ibig sabihin, nandito din yan. Kasi, di ba mapapansin nyo, kung ito yung ating member, asan yung tension? Di ba? Tulak yan. Pagka bilang dulo yan. So, obviously, ito yung tension. So, obviously, nandito yung tension natin kay C pa other side. So, ito yung AC na nakuha din naman na natin kanina na 500 Newton. Okay. Given sa atin, dito yung kanyang degree na 45 degrees. Okay, so pwede natin ma-solve si BC, no? Paano? Pwede tayong mag-summation forces horizontal or pwede tayong mag-summation forces vertical. Okay? So, kahit ano doon. Let's say summation forces horizontal na lang tayo is equal to 0. So, 500 Newton, let's say going to the left yung positive na lang. Plus, since ang assume natin ay going to the left din siya, BC, since naka-inclined yan with 45, so sine 45 degrees is equals to 0. So, masosolve na natin yung angle BC. So, ano yung magiging angle BC natin? Okay, sige, pakisolve lang. Okay, so therefore, the answer will be 707.106. Pero naka-negative, no? Okay, so ibig sabihin naka-negative yan, papalitan natin yung direction niya. So therefore, dapat pababa pala. So pag nag-negative yung answer natin, ibig sabihin mali lang yung direction. So, ibig sabihin pababa. So, pag pababa yung assume natin, positive na yan. And then, ano siya kung mapapansin nyo? Compression or tension? Since papunta siya sa point C, that's why compression tayo. And that is our answer for member BC. Okay. Next. Ang kulang na lang natin ay, okay, kompleto na pala tayo. Kuha? So, pwede nating ma-check yan kung pupunta tayo kay member B. Kasi kung kay member B, meron tayong, ito yung member B, no? Itong 500 Newton. Tapos, meron tayong BC na compression. Compression na BC na 707.106. And then, yung AB naman natin ay tension. So, tension na 500 Newton. Okay. So, ma-check natin kung tama tayo kapag, nag-summation forces siguro tayo tas nag-equal sa 0. Since kompleto naman na tayo, okay? So, let's say mag-summation forces tayo. Vertical, horizontal. O, let's say vertical naman. Is equal to 0. So, positive going to the top. So, yung BC natin pataas. So, BC, ano yan?
So, pataas yan. Kung ito yung 45 degrees din, cosine 45 degrees. And then, yung 500, negative 500. Okay, nasolve na pala natin yung BC. So, 700, 7.106 minus 500. So, kapag nag-equal to 0 yan, ibig sabihin, tama yung ating answers. So, pag sinolve nyo yan, tama yan. Therefore, ito na yung ating final answers. So, member AC and AB is 500 and member BC is 707.106. Nakalimutan ko yung Newton. Ay. So, yun yung ating final answer. What? Okay. So, let's proceed on our next example. Okay, for the next problem naman. Okay, method of joints ulit tayo. So, determine the force in each member of the truss shown. So, indicate whether the member are in tension or compression. So, hanapin daw ulit natin yung mga forces for each member of the truss. Okay. So, ngayon, first step natin is determine muna natin kung ano yung magiging vertical or horizontal forces natin. O let's say dito yung reactions natin, Since ito ay roller, vertical reaction lang. So, ito ay hinge. So, isang vertical at isang horizontal. Okay? Let's say ito yung RA. Let's say RCX. Ay, parang baliktad. Ito pala yung Y, no? So, RCX. Okay? So, I think solve muna natin yan. So, pwede tayo mag-moment saan? So, solve natin si A, no? So, pag sinolve natin si A, mag-moment tayo sa C. So, moment at C. Is equal to 0, positive clockwise. No? Okay. So, kasi kapag kay A tayo nag-moment, dalawa yung yung RCX saka RCY. So, kapag A lang, di ba? Madali lang. So, RA, pag clockwise, no? Clockwise yung RA, so positive. Perpendicular distance na 6. Yung 400, so negative. 400, perpendicular distance na 3. 600 natin ay counterclockwise. So, minus 600 times 4 is equals to 0. So, ano yung value ng RA pag sinolve? Okay, so ang value ng RA ay 600 Newton. Okay, so therefore, ito ay 600 Newton. Okay, kung magsa-summation forces vertical tayo, so mas mataas na yung upward kaysa sa downward. So, isa na lang yung unknown. So, to make it equilibrium, palitan natin to ng direction. So, this should be downward, no? So, 600 yung pataas, dapat yung downward force natin ay 600 din. So, obviously, this will be 200 Newton. Okay, dito naman tayo sa vertical or let's say horizontal. Isa lang naman ang horizontal natin, yung 600 Newton. So, definitely, it's 600 Newton. Kuha? So, para equilibrium. Okay? Sige, try natin mag-solve ng mga reactions. So, kaya tayo pwede magsimula? Siguro pwede, kay D, medyo mahihirapan tayo magsimula, ano? Kasi wala pa tayong, kung kay D tayo mag-i-start, 1, 2, 3 yung unknown, di ba? So, pangit. Hindi kaya. Kay B naman, 1, 2. So, medyo mahirap din, no? So, dalawang direction. I think, dito na lang tayo sa A. So, dalawa yan, pero madali natin magagawa ng paraan. Bakit? Kasi, let's say, ito yung ating point, no? So, ito yung, let's say, ito yung ating RA na 600 Newton. Kung magsa-summation forces vertical tayo, isa lang naman yung vertical. Kuha? So, tama ba? Kasi kung nag-vertical natin dito, kay A natin, ito yung A eh. Kung tayo ay naka-tension dito, ibig sabihin, mawawalan tayo ng pang-counter doon sa pataas. So, dapat pababa lang to. No, para equilibrium. Kasi kung pataas din yan, hindi na mag-equilibrium. Okay? O, kung mapapansin nyo, in terms naman ng horizontal, going to the left yan.
itong AP. So, ibig sabihin, yung AD natin should be going to the right para equilibrium din. Okay. So, paano natin isosolve? So, madali lang naman to. Siguro mag-summation forces, vertical tayo is equal to 0, positive upward. Okay. So, solve nga natin to. Paano nga natin to isosolve? So, pwede tayong mag-tangent theta is equals to 4/3 since meron tayong right triangle dito, no? So, therefore, yung theta natin will be 53.13. Okay. So, solve natin yung AB. So, positive yung AB. So, 600 Newton. And then, yung AB natin, negative. AB, ito yung theta, no? So, sine 53.13 is equals to 0. So, masasolve na natin yung AB. No, yung AB natin ay 750 Newton. So, since papunta siya dun sa point A, it's compression. So, yan. Nasolve na natin yung AB. So, solve na natin si AD. Kung magsa-summation forces horizontal naman tayo, mali. Is equal to 0, positive going to the right. So, ang to the right lang natin dito ay yung AD, no? Since going x-axis yan, wala nang sine cosine. Then, si AB going to the left, minus AB. So, yung horizontal component ng AB is cosine 53.13 is equals to 0. So, the AD will be, ano yung answer ng AD? It's 450 Newton. Okay? So, this is tension. Dahil, ano yan? Opposite dun kay A. Kuha ba? So, bakit naging ganon? Kasi nakuha na natin kanina yung AB. So, para hindi kayo malito, ayan, lagay ko na dyan yung value. 750 cosine 53.13. Kuha? Next, saan tayo? So, nasolve na natin to. Okay, A. Doon naman tayo siguro tayo kay saan ba maganda? Siguro kay ano na lang, kay D. Kung kay D tayo, ito, may 600 tayo dito, no? Let's say ito yung D. Dito na lang ilagay. May 600 Newton. Ano pa? So, may vertical. Okay. Si AD, nakuha na natin kanina tension, no? So, may tension tayo na 450. Ito na si CD. Tapos, meron tayong unknown na BD rin. Dalawa yung unknown. Paano kaya to? Madali lang yan. Pwede na tayong gumawa ng paraan. Solve natin yung summation forces, horizontal. Is equals to 0, positive going to the right. Kasi, kapag horizontal yung ginamit natin dyan, hindi natin i-consider yung CD. Tama ba? Kasi, y-axis yung kanya o diretso. So, si BD lang yung meron. So, masasolve natin yung BD. So, going to the right yung positive. So, 600 minus 450. Tapos, si BD minus BD cosine. Tama ba? Cosine. So, ito ay angle din, baliktad lang. 53.13. Kasi, same lang naman silang dalawa, no? Okay? So, is equals to 0. So, what will be the value of PT? So, pag sinod nyo yan, it's 250 Newton. At ito ay positive. So, ang assumption natin ay tension. So, therefore, tension yung answer natin. Okay, na-solve na natin yung BD. Ano na lang anong dito?
yung CD. Okay? So, kung mag-summation tayo forces vertical is equals to 0, positive going to the top. Okay? So, si BD kasi pataas. So, 250 sine 53.13 plus CD is equals to 0. Okay, solve nyo lang. CD is equals to negative 200. Okay? So, ibig sabihin, nag-negative yan, mali yung assumption natin. Tama ba? So, therefore, dapat ang CD pala natin ay downward or papunta sa point which is, compression. Diba? So, nasolve na natin yung CD. Okay? So, next, doon naman tayo kay point B para makuha na natin yung BC, no? Yun na lang kasi yung BC. Okay. So, next point tayo kay point B. 'Di ba meron tayo ditong si CD ay compression. So, dito yung CD. Ay, wait lang. CD. Tama. BD pala to, mali. So, tension pala yung BD, no? So, dito yan. Tension yung BD. Tapos, si BA o AB ay compression. So, compression tayo dito. Tapos, may naka-apply na load na 400. And then, let's say, wala pa tayong BC. So, yan yung unknown. Kasi si BD nakuha naman na. So, paano natin yan isosolve? Paano? Madali lang naman yan. Kaya lang, kung mapapansin nyo, no, unang tingin ko pa lang, yung angle ay yung force natin kay AB, ito yan, tsaka kay BD ay going to the saan? Left, no? Right. So, dapat itong BC, kasi siya na lang naman na yung unknown. So, it should be, going to the left para maging equilibrium. Tama ba ako? No? So, it should be compression. Okay? So, next. Sige, try na natin siyang isolve. So, solve tayo. Let's say summation forces, horizontal tayo. Kasi kapag nag-vertical tayo, hindi natin masosolve si CB, no? So, positive going to the right tayo. So, yung AB natin, nakuha na natin kanina na 750. Ito kasi yung theta, no? Baliktad na, no? Kasi dito, di ba, equal lang yan dito. Ito lang din yan. Okay? So, next. So, 750, ano yan? Sine 53.13. And then, plus, ano yung BD natin? Wait lang. So, yung BD natin ay 250. So, 250 sine ulit, no? Wait lang. So, horizontal pala tayo. May bad. So, 750 cosine pala, no? Kasi ito yung 53.30. So, therefore, itong BD natin ay 250 cosine din. 53.13. And then, minus CB is equals to 0. So, okay. Try natin pakisolve na lang.
750 cosine. So, the answer for CB, so positive 600, ibig sabihin, tama yung assume natin na compression. Kuha? So, therefore, ito yung ating final answer. Okay? So, ganun lang naman siya kasimple. Okay, so pwede natin siyang i-check. Paano? So, punta tayo kay C, no? Although, kompleto na yung ating mga forces, pero punta muna tayo kay point C. Let's say, punta tayo kay point C. Dito na lang, no? Di ba nakuha na natin kanina yung answer natin dito kay BC or CB na 600 Newton na compression. So, dito yung 600. Nakuha? Tapos, nakuha na natin kanina yung CD na or DC or CD na compression na 200. So, kung mapapansin nyo, kung maglalagay ng mag-free body diagram tayo dito sa kabila, no? Ito, may RCX tayo na equal sa 600. Tapos, yung BC naman natin, or CB, ay 600 din. Tapos, may CD tayo na equal sa 200. Di ba may reaction tayo dito na RCY na 200 din? Kung mapapansin nyo, di ba, equilibrium. Kasi equal yung horizontal and equal din yung vertical. So, ibig sabihin, na-prove natin na tama yung mga answer natin dyan. So, ibig sabihin, ito yung 5, yung ating final answer for our problem 5.3. Sana nasosolve nyo, no? Puro trigo lang naman to. Okay, so dito tayo for our last problem. So, determine the zero force member on the given trusses. Okay, so ngayon, hahanapin lang natin dito kung anong member nung truss yung may zero force. Okay? So, paano gagawin natin? So, gagamitan natin yan ng methods of joints. Okay, so, punta muna tayo sa first step natin. Diba? Solve tayo, kailangan natin ng reactions. So, dito ay roller, isa lang yung kanyang reaction dyan. Dito, meron tayong hinge sa isang vertical at isang horizontal. Okay? So, kung papansin natin, isa lang naman yung reaction natin na horizontal. Tapos, isa lang din yung horizontal na force natin dyan na 700. So, to make it equilibrium, dapat yung horizontal force natin dito ay equal dun sa nag-iisang force. Pero dito, dalawa yung vertical natin, isa yung force natin na 500. Okay, so try natin mag-solve. Siguro mag-moment na lang tayo sa E. Okay? So to solve that, so summation for forces moment at E. But hindi pala. Sorry. Summation moment at E. Moment tayo is equal to 0, positive clockwise. So ito yung ating magiging RA. Na RA, dali natin sa E, multiply natin sa 6. Okay? So, si 500, collinear nung E, so, 0 yung distance niya, hindi na natin ilalagay. Okay? Sorry, nakalimutan natin, since counterclockwise yan, so, negative yung RA. Okay? So, yung 700 natin, clockwise, so, positive 700, multiply natin sa 4 is equals to 0. So, therefore, pag kinalculate nyo yan, yung RA natin, ang masasolve natin dyan is 466.67 Newton. Okay? So, therefore, ito ay 466.67 Newton. Okay, so, ito ay upward. Tapos, isa lang na may downward natin na 500. So, kahit hindi na tayo mag-moment, malalaman naman na natin yung reaction at E na equal lang yan sa 33.33 Newton dahil ano, kapag nag-summation forces vertical tayo, ang lalabas ang dapat mag-equilibrium or mag-zero, no? Okay? So, kasi 466.67 plus 33.33 is equals to 500. So, kung 500 dapat yung upward, 500 din yung downward. Yung total. Okay? So, ganun nangyayari yon. Okay, so ngayon,
pwede na tayong mag-solve ng mga forces using method of joints. Okay? For this problem, alamin natin kung saan tayo mag-i-start. Okay? So, kung titingnan natin sa G, no? Kung dito tayo mag-i-start, madami tayong unknown. Tapos wala pa tayong given na force. So, hindi pwede dyan. Ganon din sa E. Sa F. Hindi rin natin alam. Okay? Same with B and C, no? Kasi wala tayong mga forces na given. Okay. So, maganda, doon tayo mag-start sa may mga forces. Pwedeng sa A, sa E, or sa D. Pero kung sa D tayo, okay, may dalawa tayo. May vertical and may horizontal. Kaya lang, tatlo yung unknown. So, parang medyo mahihirapan tayo. Siguro, ang best option natin dyan ay mag-start sa E or sa A. Pero siguro, dito na tayo sa A mag-start, no? Okay. So, sa point A tayo. Gawin na natin. At A na lang. So, let's say, ito yung A. So, meron tayong reaction. Upward yan, ano? Na equal sa 466.67. Okay. So, kung mapapansin nyo, isa lang naman yung may pa-vertical, no? Yung naka-incline. So, therefore, instead na i-assume natin yung tension, ang gawin natin dyan is compression. Kasi, kung gagawin natin tension, parehong magiging upward yung force natin. So, walang ko-kontra. So, gawin kong pababayan. Tapos, dito sa, ito yung AG, no? Ngayon sa AB, okay, saan natin pwedeng i-assume? Siguro, kung papansin nyo, yung AG natin is going to the left. So, para may kumontra, itong AB, ito yung going to the right. Nakuha ba? Okay. So, try natin mag-solve. So, siguro, kunin muna natin yung ating theta dito, na equal lang naman yun sa tangent theta is equals to opposite na 4 over 6. So, ano yung magiging angle theta natin? So, angle theta is 33.69. Okay? So, solve lang natin. So, summation forces, vertical is equals to 0, positive upward. So, 466.67 minus, so ito, theta, AG, since naka-inclined yan, sine, ano tayo no? So, vertical. Sine 33.69 is equals to 0. So, ano yung magiging AG natin? So, AG is 841.30 Newton. And ang tama yung assume natin, positive yan. So, ang assume natin ay compression. So, tama yung compression. Okay? So, pero hindi naman ito yung answer natin kasi ang hinahanap ay yung mga zero. So, yung AG is hindi zero. So, hindi yan answer. O ngayon, dun tayo kay AB. So, mag-summation forces, horizontal naman tayo. Summation forces, horizontal is equal to 0. Positive going to the right. So, ang to the right natin dyan is AB. And then, yung AG natin minus AG, since naka-incline dyan, cosine 33.69 is equals to 0. So, makukuha natin yung AB kasi yung AG natin, nakuha na natin yan na 841.30. So, AB is equals to 700 Newton. And ang assume natin ay tension, tas positive yung answer natin. So, ibig sabihin, tama yung tension. So, ulitin ko, hindi ito yung answer natin kasi may value yung AB. Okay? So, saan na tayo pwede mag-start? So, may AG na tayo. Saan tayo pwede sumunod? Sa AG, I think, wag muna, no? Kasi pag na-solve natin to, marami pa rin 1, 2, 3. So, medyo mahirap. So, punta na tayo kay B na lang. No? Best option natin ay mag-B tayo. So, let's say, dun tayo kay B. Let's say at B. So, kay B, di ba? Meron tayong AB na equal sa yung AB? Tension. So, yan, ano? Ito yung B. Meron tayong tension.
na equal sa saan equal yung tension natin? It's 700 Newton. Tama ba? Tapos, mag-assume tayo dito ng upward. Siyempre, kung meron tayong tension sa kabila, mas maganda na tension din dito sa kabila para equilibrium. Okay. So, kung mapapansin natin, So, AB, ito yung AC. BC pala. Tapos yung isa BG. And BC. So, kung mapapansin natin, kapag nag-summation forces horizontal tayo, dalawa lang yung horizontal, no? So, therefore, kung ano yung ating AG na 700, equal lang din yan kay BC dahil isa lang yung ating horizontal force. So, ngayon, tama yung assume natin, it should be tension. So, hindi natin magiging answer si BC dahil may value yan. Okay. So, kung magsa-summation forces vertical naman tayo, isa lang yung upward force natin. So, paano magiging equilibrium yan? Kasi kung magkakaroon tayo ng value dyan sa BG, ibig sabihin, walang kokontra kasi nga wala na tayo ibang vertical force. So, therefore, ano mangyayari? Si BG, para maging equilibrium, dapat equal yan sa 0. Nakuha? So, therefore, meron na tayo isang nakuha na zero force member. So, itong BG. So, yung BG, 0. Okay, may isa na tayo. So, alam natin na answer natin dito ay 0. Okay natin. Or, ito, 0 na yan. O, ngayon, dun tayo kay saan naman? Siguro kay G naman muna tayo. Kay G. Ito, kayo magdedesisyon kung saan, no? Kung saan mas mapapadali yung solution. So, kung kay G tayo, so meron tayong AG, no? Ang AG natin ay compression. So, dito yan, papunta sa ating point G na 841.30. Tapos, yung BG natin, ito yan, 0 lang naman to, no? Kasi yun na nakuha natin. Tapos, meron tayong GC. O, let's say, assume natin tension. And then, ito naman ay should be compression. So, ito naman yung GF. Okay? Okay, so kung mapapansin natin, itong GF and yung ating 841.30 or yung AG is magkasalubong yan. Nakuha nyo ba? So, kung magkasalubong yan, so kung iikutin natin yan, no, parang sila yung magkatapat dito. Tapos nandito na yung GC, tapos ito yung 0. Tama ba? Iikutin lang natin. So, ito yung AG, ito yung GF. Inikot ko lang, no? So, ang mangyayari dyan, ibig sabihin ko ano yung value ng AG, yun din yung magiging value ng GF. No? Pag inikot, ganun yung mangyayari. So, therefore, lumalabas dyan na yung AG ay equal lang din sa GF na 841.30 Newton na compression. Okay? So, ngayon, kung 0 na to, itong una nating nakuha na BG, so, wala naman na tayong ibang force, therefore, yung GC natin ay magiging 0 na lang din. Nakuha? So, meron na tayong isang nakuha ulit na zero force member, which is yung GC. So, ibig sabihin, 0 na to. Okay? So, ngayon, para mas mapadali tayo, punta na tayo kay C. Kay C naman tayo, diba? Kung kay C, kay point C, meron na ba tayong BC? Diba meron na tayong BC? Nakuha na yan kanina. Ito, na-equal din siya sa 700 Newton tension. So, therefore, ano yung magiging CD natin? Okay? So, therefore, yung CD natin ay equal na siya sa
700 Newton. Dahil sila yung magkatapat. Nakuha? Okay. So, therefore, ito na yung answer. Next. Ibig sabihin yan kay, CF. Ito yung CF. Wala naman na tayo iba pang vertical force. Therefore, ang answer natin yan kay CF ay magiging, 0 na. So, nakuha na natin na yung CF natin ay equal din sa 0. Nakuha? So, therefore, 0 na rin tong CF. Ngayon, balikan ko lang to, no? Baka hindi nyo naintindihan masyado kung bakit naging 0 yung GC. Okay. Since magkatapat na tong dalawa, no? Tama ba? Ngayon, kapag kasi nagkaroon ng value yung GC, let's say, naghati yung GC, yung horizontal force sa H and GF. So, magkakaroon tayo ng vertical force. Okay? Or let's say yung kabilang axis niya, which is dapat sa 0. Kaya lang, ito kasi alam naman na natin ay 0 na yan. So, kahit anong mangyari, hindi na siya pwede magka-value. So, ibig sabihin, wala tong vertical force ang GC. So, hindi natin siya malalagyan ng value kasi kahit anong gawin natin, kapag naglagay tayo ng value ng horizontal, matik yan, magkakaroon ng vertical. Kasi nga, naka-inclined siya. So, kaya siya, hindi pwede magka-value, no? Unless na lang, may iba pa tayong load na nakalagay para magka-value yung GC. O, let's say, maglalagay ako dito ng point. Therefore, pwede magka-value yung GC. Pero, anyways, so, ayan, wala ngang value yan. So, next, nandito na tayo ngayon kay, kay F. So, dun muna tayo siguro kay F para mapadali tayo. Siguro dito na lang sa baba, no, para mas malapit. At F. So, ito yan. So, ano yung GF natin? Nakuha na ba natin yung GF? Ito. Nakuha na natin yung GF. Ayan. Na compression. So, ibig sabihin compression yung GF. Tapos, itong CF, equal lang siya sa 0. No? So, obviously, this will be ang FE ay equal lang din sa GF, no? Kasi itong FD, syempre gaya nung kanina, 'di ba? Kapag nagkaroon kasi ng value yung FD, dapat may value yung CF. Pero wala namang value yung CF, so mawawalan din ng value yung FD. So therefore, yung FE natin ay equal na lang siya for GF na 841.30 Newton na compression. Okay? Tapos, si FD, nakuha na rin natin na equal siya sa 0 din. Mali ako nang binaksan pala. Kasi yung FE, hindi natin yung magiging answer. So, FD is equals to 0. So, nakuha na natin yung FD, 0 yan. Tapos, si FE, nakuha na rin natin. So, alam na natin na si FD ay automatic 0 din. Okay, so dito na tayo. So, pwede bang tanggalin ko na tong part na to kasi alam naman natin sa 0 siya. So, doon na tayo kay D, no? So, hindi ko na i-consider yan, no? So, at D. So, ang i-consider ko na lang ay yung yung 500 na pababa. Tapos, 700 dito. Tapos, so ito at ito. Okay, meron na ba tayong CD? Okay, yung CD natin ay 700 din, So, ibig sabihin tama, Kasi, kung titingnan nyo yung horizontal natin, kung titingnan yung horizontal forces natin, equilibrium na. So, ibig sabihin, dito kay 500 Newton, dapat 500 Newton din dito para maging equilibrium. So, ibig sabihin, yung DE natin, ito yung DE yung pataas, ayan. Ito yung DE, dapat equal siya sa
500 Newton, tapos tension. Kuha? Okay. Kasi ito, hindi na tayo pwedeng magka-load dito, no? Matic 0 na to. Kasi kapag nilagyan ulit natin yan, dapat hindi 700 to. Kasi yung 700, paghahatian ng dalawang force, equal na yung dalawa. So, matic 0 na yun. Okay? Okay, so nakuha na natin, since meron na tayong FE din, at meron na tayong, tawag doon, DE, so nakuha na natin lahat. So, na-prove natin na itong apat, yung ating tawag doon, zero force member. Pero, pwede natin siyang i-check pagdating natin kay E. Bakit? Kasi, dapat mag-equal pa rin. Sige, try natin kung mag-equal pa din. Kasi kapag hindi nag-equal kay E yan, ibig sabihin mali yung answer natin. So, punta tayo kay E. So, point E. Ano ba yung mga forces natin? Yung DE natin, di ba, na-solve tension na 500 Newton. Tapos may reaction tayo dito na 700 Newton. Tapos may vertical force dito ko na ilagay na 33.33 Newton. Tapos ito, yung EF natin, ano yung EF? Nakuha na tayo. Ayan, compression na 841.30. Okay, so dapat maging equilibrium tayo dito, no? Okay. So, ibig sabihin yan, dito yung ating angle, no? So, ito yung angle natin kasi opposite yan. Okay? So, tingnan natin, kapag nag-summation forces, horizontal tayo, dapat equal yan. So, positive going to the right, no? Ang gawin natin, si 841.30 cosine theta, na yung theta natin ay ano? Yung theta natin 33.69, tama ba? 33.69 minus 700 is equals to 0. Okay. So check natin kung pag nag-0 yan, therefore ibig sabihin tama tayo. So 849, so hindi ko na solve. 841 pala, 841.30 cosine 33.69. Okay, tama. So 700 minus 700, 0. So ibig sabihin tama tayo sa forces horizontal. Ngayon dito tayo kay vertical din, positive upward. So ang upward natin dito itong si 841.30 sine 33.69 plus yung ating 33.33. Tapos yung isang downward natin, so minus natin yung nag-iisang 500. Okay? So dapat mag-0 yan ulit. So pag nag-0 yan, therefore tama tayo. So na-solve ko yung isa. Ayan. So tama na 500 minus 500 is equals to 0. So ibig sabihin, tama yung mga answers natin. Kasi nakarating tayo sa dulo na nag-equal. So kapag hindi nag-equal yan, ibig sabihin may mali tayo sa solution. Pwedeng sa tension, compression, or etc. Okay? So therefore, ano yung answer natin dito? So ilagay ko na lang din na yung answer natin will be BG, GC, FC, kahit ano naman mauna okay lang, and FP. Okay, so ito yung ating final answer. Okay, so ganun lang naman ang method of joints. I hope natutunan nyo, no? Medyo mahaba lang talaga yung mga solutions niya. Okay, so sa next part natin, so tapusin ko na yung video, no? So susunod naman, method of sections naman tayo. Okay, so thank you for listening. So, ganyan tayo. So, thank you again.